Anak ko. Anak ko. Nasaan ang anak ko? Nakita mo ba ang anak ko? Maliit ang anak ko. Nakita mo ba? Hindi nakita. Anak ko. Akin. May anak ka rin. Nakita mo ba ang anak ko? Malit din ang anak ko. Saan nanggaling ang baliw na yan? Pasensya na po, bibitang. Dead fetus ang ipinanganak mo. Hindi pwede. Hindi pwede. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Bibitang, kalma lang kayo. Talagang dead fetus ang ipinanganak mo. Hindi pwede. Ayos naman ang anak ko. Hindi pwede. Pakiusapan ko lang, ibalik mo ang anak ko, pakiusap. Si Aoy. Tangyi, bakit ka nandito? Anak ko. Nagkamali ka, ito ay anak ni Xiaoya. Wala kang kinalaman. Hindi pwede. Anak ko. Buksan mo ang mga mata at tingnan na maigi. Anak ng panganay na apo ng pamilya, Fu ang anak ng kapatid mo. Ang basurang bata na yan ay namatay na. Hindi pwede, anak ko ito. Tunay kong anak na babae. Ibalik mo ang anak ko. Nakakahiya ka. Xiaoya ang tunay mong 8. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang ginauna sa pabubuntis ng wala pang asawa. Siya ang nagtatanggol at nag-aalaga sa'yo kahit buntis siya. Hindi mo man siya pasalamatan. Hama na. Ngayon gusto mo pang agawin ang anak ng 8 mo. Bakit inaalaga ko kang paratang na walang utang na loob? Sobrang iyak ng bata. Natakot kaya? Shijun, bagong panganak lang yan. Hindi dapat ma-stress. Punta kayo at iurong siya. Huwag nang lalapit sa ward. Mula ngayon, ituring niyo na wala akong anak na babae. Bibitang ang ipinanganak ay lalaki. Sabi nyo na ipaalam sa nanay na babae ang ipinanganak. Magaling ang ginawa nyo, matagal niyang ginaya ang pagpapanggap na buntis. Mula ngayon, si Tangya ang anak nyo at ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Shenzhen. Tangyi, sisin mo ang sarili mo, sino ba ang hindi natatanda ang anak nitong wala kang alam sa ama? Pinagsamantalahan ka ng walang kwenta. Pagpasok ko sa pamilyang Fu, tingnan natin kung sino ang tawa sa akin. Siya ang labag na anak ng tang pamilya. Kumusta po, Ginoong Fu? Ginoong Fu, ito. Ginoong Fu, nasa harap ang kwarto ni Bibi, Tangya. Tara na. Lumabas ang resulta ng NA test, siya nga ang anak ko. May 10 bilyong yaman at ang kustodya ng bata ay sa pamilya Fu. Ano ba ang ibig niyo sabihin? Ginoong Fu, alam ko na nangyari noon ay isang aksidente lang. Wala kang damdamin sa akin, pero bagong panganak ang bata. Bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan siya, bilang ina na nagdala sa kanya sa loob ng 10 buwan. Simula bukas, dadalhin mo ang bata at lilipat sa pamilya Fu.
Ano ba talaga ang gusto mo? Ano itong bulo? Mahinahon niyang niyakap ang isang kumpol ng trigo, matamis na kinakain. Anak, huwag kang mag-alala. Kapag ipinanganak ka, ibibigay ko ang lahat ng pinakamahusay sa'yo. Kahit mawala ang lahat, kaya ko pa rin mabuhay ng maayos. Gusto niyo ba ito? Natikman niyo na ito dati. Masarap ba? Gusto ko. Gusto mo rin? Gusto ko rin. Sayong akin at sayong sa kanya. Sige, kunin mo na. At Tangi. Salamat, Bibitang. Gumanda na ang gana ng mga batang ito. Walang anuman. Normal lang ang mga pana-panahong pagkawala ng gana sa pagkain sa paglaki ng bata. Kung may iba pang bata na ganito ang kondisyon, malayang lumapit sa akin. May mga masasarap na pagkain na mayaman sa nutrisyon na makakatulong sa pagtubo ng bata. Maraming salamat talaga, Bibitang. Senior nutritionist. Sana buhay pa ang anak ko. Punong direktor ng ospital, presidente ng FU Group, nandito na sa pintuan ng bahay Kalinga ang tao. Puntahan niyo po siya. Pupunta na ako. Walang anuman. Walang kaso, kayo na muna ang magsikaso. Sana hindi siya naiwan sa pintuan. Buti na lang hindi nawala. Bakit pamilyar ang babaeng ito? Ginoong Fu. Walang anuman, tara na tayo. Ginoong Fu, tumawag ang villa, iniwan ng bibi, tangya ang batang master sa bahay at lumabas siya. Hindi pa kumakain si Mochen hanggang ngayon. Bilang ina, hindi niya inaalagaan ang bata. Pinagdudahan ko kung siya ba talaga ang tunay na ina ni Mochen. Sabihin sa kanya, kung hindi mapakain si Mochen, hindi na siya papayagang lumabas sa pamilya Fu. Naiintindihan. At Tangi, bumalik ka na. May online na customer, ito ang mga datos at hiling niya. Ang anak niya ay dumaan sa stage ng kawalang gana sa pagkain, kaya gusto ng isang mahusay na nutrisyonista at tagapag-alaga ng bata. Siya nga yun. Ang kliyente ngayon ay ang tagapagmana ng Fu family, ang fiant ni Fu Huichu. Sabi mahirap pakisamahan, maraming hinihingi, at may masamang ugali, kaya pinaplano nilang tanggihan ang order. Nakalimutan mo ba na siya ang nasa gitna ng usapin ng pagbubuntis bago kasal, at palaging ipinagtanggol ka at inalagaan ka kahit buntis na? Kahit hindi ako kinikilala ng tatay ko, mabait pa rin sa akin si Ate Tangya. Hindi ko siya pwedeng tulungan kung may problema siya. Tinanggap ko ang trabaho na ito. Isang taon na ang lumipas, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng mabuting tatay ko at ng madrasta kapag nakita nila akong buong buhay na bumalik. Sa tingin nila, hindi na ako bahagi ng pamilyang Tang. Kilala ko ang batang ito parang pamilyar.
Bakit ka nandito? Sino ang nagutos na bumalik ka? Narinig kong anak ni Ate Tangya. Hindi ka dapat nagsasalita tungkol sa ate mo. Dahil sa mga gawang yan, naapektuhan ang reputasyon niya at hindi makapasok sa pinto ng pamilyang Fu. Hindi pamilyang Fu ang naghihigpit sa ate mo. Hindi ka dapat umalma sa akin. Dapat mo silang lapitan para talakayin. Ikaw, Huwag ka munang magalit. Si Xiaoyi, hindi niya sinasadya. inapagtanggol mo pa siya. Tingnan mo ang itsura niya ngayon. Kung may kahit counting konsensya siya, hindi siya narito ngayon. Ako noon, masyado lang akong maawa. Dapat ay iniwan na siya pati ang ina niya kahit saan. Akala mo ba gusto kong manatili dito? Walang utang na loob ng rekte. Sana mamatay na lang sa labas at huwag nang bumalik. Ipinadala ko sa iyo ang pinakabagong address na ibinigay ng kliyente. CJ. Pagkatapos maresolba ang problema ni Ate Tangya, mababayaran na rin ang utang namin sa pamilyang Tang. Maliit na Ginoo. Ayaw pa rin ba niyang kumain? Sinubukan ng lahat ng paraan pero kahit isang kagat, ayaw na maliit na Ginoo. Pero ginang, sabi ni Bibi, Tangya, kukuha siya ng bagong nutrisyonista at tagapag-alaga ng bata na darating sa loob ng 2 araw. Ginoong Fu, may babaeng dumaang nag-apply bilang nutrisyonista. Siya pala yon. Ginoong Fu, ako ang bagong nutrisyonistang nag-a-apply. Hindi kailangan pakisama palabas. Pakisuyo po siya. Ang pagpapakain sa bata ay kailangan ng staged approach. Kasalukuyan siyang malikot sa pagkain kaya kailangan mas mayaman ang sangkap at balanse ang laman ng pagkain. Magaspang ang pagkakagawa ng pulbos na kanin kaya normal lang na ayaw niyang kumain. Ginoong Fu, maaari ko bang gamitin ang kusina ng isang beses lang? Kung hindi kayo masisiyahan, aalis na ako agad. Dalhin siya sa kusina. Ihanda ang mga sangkap na kailangan. Opo. Ito po. Pulbos ang nilagay na bani. Alam ko na ang ate ay ipinanganak sa parehong araw ko, kaya dapat ang bata ay. Sigurado ka bang kakain siya? Subukan mo na lang para malaman. Mabait ka, kain ka pa ng isang kagat. Okay na, hindi ka na dapat kumain pa. Sa wakas ay willing nang kumain ng bata. Bakit hindi mo siya bigyan pa ng mas maraming pagkain? Pamilya Fu naman, hindi dapat kapos sa ganitong bagay. Ginoong Fu, nagkakamali kayo. Bata pa ang baby at mahina ang sikmura dahil sa matagal na pagkain ng kaunti, kaya hindi pwedeng sobra ang kain. Okay na, mamaya gagawan kita ng mas masarap, promise. Ginoong Fu. Maliit na Ginoo. Mas mainam pa nga. Ito ang, Ang apelyido ko ay Tang. Tang, isa lang ang kondisyon ko. Kung mapapainom mo ang anak ko ng 3 beses sa isang araw, matatanggap ka na. Pumapayag ka ba? Sa totoo lang, dapat akong tawaging tita ng bata. Siyempre, pumapayag ako.
Papakiusapan ko ang mga katulong gumawa ng parehas na pagkain at gusto kong makita kung ano ang kakaiba sa pagkain niya. Sage. Hindi pa ba tapos? Sabi ni I, tang darating siya mamaya. Paupuin ang mga katulong at ihain ang ginawa nilang pagkain. Opo. Bumaba na. Ginoong Fu, mukhang kailangan talagang si Bibi, Tang ang tumulong dito. Parating na siya. Tang, curious ako, bakit nakakain ng maliit na Ginoo ang mga pagkain ginawa mo, pero hindi ang iba? Mas magaspang ang pulbos ng pagkakagawa ng ibang mga pagkain at mahirap kainin. Pero nilagyan ko ang aking pulbos ng kanin ng zinc para makatulong sa paglakas ng gana sa pagkain. At ang balansing laman ng karne at gulay ay nagpapasarap at nakakatulong sa magandang paglaki ng bata. Ganun ba? Tang, talaga namang profesional na senior nutritionist ka. Pwede ba akong manatili? Naman. Sa pagkain at alaga ni maliit na Ginoo, hihirapan ka pa rin pero maraming salamat, Tang. Isang karangalan. Nanay, bagong baba ko ng eroplano. Pagbalik ko na tayo mag-usap. Hintayin mo, si Aoya. Bumalik ang babaeng si Tangi. Ano? Pangangalaga sa sanggol. Ginoong Fu, hindi ganyan ang sitwasyon, pasensya na. Isang patak lang para mas tumpak ang sukat. Pantay-pantay ang pagwiwisik, subukan mo. CJ. Hayaang nakatayo ng 30 segundo at haluin sa isang direksyon para mas pino ang pulbos at hindi bumuo ng bukol, para mas madaling matunaw sa tiyan ng bata at mas komportable ang sikmura. Hindi ko inakala na kahit abala si Ginoong Fu, gagawin pa niyang matutunan ang pag-aalaga ng bata. Anak ko ang bata at responsibilidad kong alagaan siya. Sigurado akong mahal na mahal ni Tang ang kanyang sariling anak. Pero ang aking anak ay wala na. Pasensya na, hindi ko alam. Walang ano-ano, sa isang taon dito ay natutunan ko ang pag-aalaga ng bata at nakatulong ng marami sa mga pamilya na itama ko ang mga problema at napawi ang panghihinayang. Muchen. Anong nangyari, mahal? Nakakatuwa, si Mukhen ay palaging palaboy at ayaw makihalubilo sa mga hindi kilala. Ikaw ang unang taong nilapitan niya. Pati ang tunay niyang ina ay hindi niya nilalapitan. Posible bang dahil sa dugong nag-ugnay sa akin at sa ate ko? Netang, parang nakita na kita dati. Ikaw, Bakit nandito ka? Matagal na tayong di nagkita, Ate Tangya. Bakit hindi mo pa nasasagot ang tanong ko? Bakit ka nandito? Pababae, gusto mo na naman kunin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang bata. Anong gagawin mo? Ako. Dapat sa kanya mo itanong kung ano ang nangyayari. Ikaw ang kapatid ni Tangya, hindi ba? Tama, Huichu. Siya ang sariling ina noon. Nang mamatay ang bata, tinangkang kunin ang anak ko kaya pinalayas siya ng ama ko. Ngayon itinatago ang pagkakakilanlan at lumalabas dito. Alam kong may masamang intensyon siya. Hindi ka namin gusto dito, lumayas ka na. bitawan mo siya. Hindi ko kailanman itinago ang aking pagkakakilanlan. Tinanggap ko ang iyong utos kaya ako nandito ngayon. Isa akong senior nutritionist at tagapag-alaga ng bata.
dumating ako dahil sa iyong imbitasyon. Ano? Nutritionist. Lumayas ka na dito ngayon. Tama na. Ako ang pumili ng nutritionist. Siya ang magdedesisyon kung aalis o mananatili dito, hindi ikaw. Huitsu, ako. Atang, maraming salamat sa iyong pagsisikap ngayon. Mukhang ayaw talaga akong tanggapin ni Ate Tangya, kaya hindi ako mananatili dito. Gifu, kung wala kayong iba, aalis na ako. Bakit mo gusto umalis? Dahil ikaw ang tunay na tiyahin ni Mukhen, sigurado akong mas maalagaan mo siya ng maayos. Kaya kailangan kitang asikasuhin palagi. Ang ibig sabihin ni Gifu, gusto niyang manatili ka dito at alagaan ang batang Ginoo. Huitsu, sapat na ako bilang kanyang tunay na ina. Hindi ko kailangan ng iba. Tumahimik ka. Nung mga nakaraang araw ay ayaw kumain at uminom ni baby. Bakit hindi kita nakita na inaalagaan mo siya bilang ina? Ako si Ate Tangya. Dahil sa utos na ito, sasagutin ko ito hanggang dulo. Alam kong matagal mo nang galit sa akin dahil sa pagkuha ng bata noon. Ngunit nandito ako ngayon para suklian ang kabutihang loob mo nang inalagaan mo ako noong bata pa ako. Kapag gumaling na si Mukhen, aalis na ako agad sa kanya. Hindi puwet. Hindi ako papayagang magduda si Fu Huitsu sa akin. Mukhang nagkamali ako ng akala. Kung ganun, salamat sa pagtitiwala ni Huitsu. Sa panahong ito, asikasuhin ko siya. Huwag kang mag-alala. Tangyi, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na agawin ang lahat ng akin. Huitsu, ano ang ginagawa mo? Sabi mo, sabihin mo na. Mukhen ay malapit ng maging isang taong gulang, ngunit ako ay kasintahan mo lamang. Hindi ako problema, natatakot lang ako na mag-usap ang iba at sasabihin, hindi ka nausay ang pagkatao ni Mukhen. Siya ang panganay na apo ng pamilyang Fiu. Sino ba ang maglalakas loob magsinungaling? Huitsu, matagal na tayong magkasama. Maliban sa isang gabi noon, wala tayong nagawang. Nasaan ang tagyawat sa tainga mo? Anong taghiyawat? Noong gabing iyon, may tagyawat sa tainga mo. Wala naman. Siguro nagkamali ka lang. Ipinasa ko sa iyo ang pamilyang Fu na palamuti. Bakit hindi kita nakita na suot mo ito? Palamuti. Ako. Pasensya na Huitsu. Noon hindi ko alam ang pagkakakilanlan mo. Nang magising ako, nakita ko ang kakaibang palamuti kaya itinapon ko ito. Hindi ko talaga alam na ito pala ang pamanang kayamanan ng pamilya Fu. Sana hindi ka magalit. Gifu, Ate Tangya, ito ang plano ko para sa pagkain ng bata. Mukhen. Kung nakita ni Mukhen si Atang ng mas maaga, hindi na siya makaranas ng maraming hirap. Tangyi, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na agawin ang lahat ng akin. Pakainin natin siya nito. Anong nangyari? Tangyi, isipin mo na ikaw ang kapatid ko kaya pinayagan kitang manatili. Pero hindi ko inasahan na marumi ang mga ginagawa mo. Ano ba ang ibig sabihin mo? Tangyi, sa loob ng isang taon, hindi kita nakita pero ang kapal ng mukha mo. Ninakaw mo ang gamit ko at nagpapakatapang kang harapin ako at magparatang. Ano ka pinag-usapan? Kailan kita ninakawan? Tulad ng sabi ng mga katulong, nakita kang mag-isa na pumapasok sa kwarto ko. Nawawala ang aking kwintas ngayong araw. Kung hindi ikaw, sino pa? Walang kinalaman ako dyan. Ano ba ang ginagawa mo? Tangyi, kung ayaw mong matakot, hindi ako magpapigil. Sisiguraduhin kong makita ni Fu Huitsu ang tunay mong pagkatao. I-search mo na. Hindi ko ninakaw ang gamit mo. Wala kayong karapatang hawakan ako. Bakit kayo hindi kumilos? Hawakan ninyo siya. Pakawalan ninyo ako. Hindi ko ninakaw ang gamit niya. Bitawan ninyo ako.
Kung ayaw mo pang aminin, ako mismo ang maghuramentado. Bubuksan ko ang mga damit niya isa-isa. Titingnan ko kung saan niya itinago ang gamit ko. Huwag mo akong hawakan, sinabi ko na hindi ko ninakaw. Kung ayaw mong maniwala, maaari nating tawagin ang pulis. Anong nangyayari dito? Ayos lang ba kayo? Ihaplusin natin si Mokhen. Ano ang nangyayari? Hindi ba dapat kayo magpakita ng pagmamahal bilang ina, lalo na sa harap ng bata? Siya ang ninakaw ang aking kwintas, pero hindi niya ito inaamin. Kaya naman ako yumuko ng ganito. Mga katulong mismo ang nakakita sa kanya na pumapasok sa kwarto ko. Paulit-ulit ko, hindi ko ninakaw ang gamit mo. Sige nga, sabihin mo kung bakit ka pumasok sa kwarto ko. Tumingin ka ng mabuti, nilagay ko ang manual ng pag-aalaga ng bata sa kwarto mo. Nakasulat dito lahat ng impormasyon tungkol sa pagkain para sa bata na ginawa ko nitong mga araw. Sabi ko tutulungan kita sa problema mo at gagawin ko talaga ito. Hindi ko inaasahan na husgahan mo ako ng sobra. Ano ngayon? Hindi ito patunay na ninakaw mo ang gamit ko. Ginoong Fu, nung napapalit ng damit ang batang Ginoo kanina na-discover ko ito. Paano ito mapupunta sa bata mo? Hindi ito possible. Malinaw na siya ang may gawa nito. Walang ebidensya na manghusga ka ng ganyan. Paano ba ako mapagkakatiwalaan kung ganito ka? Ako, Ginoong Few, totoo po na ang lahat ay nagsimula dahil sa akin. Kung wala ako, hindi ito mangyayari. Mukhang hindi ako bagay dito. Sandali lang po, Miss Tang. Pasensya na po sa nangyari sa inyo ngayon. Pero gusto ko pong humiling na manatili kayo ng ilang araw pa. Sa totoo lang, nagkaroon kami ng ibang nutritionist dati. Pero wala sa kanila ang nagtagumpay na katulad ng sa inyo. Ikaw ang unang lumapit at naging malapit kay Mokhen. Kaya gusto ko pong manatili ka pa para sa bata. Ako, Ano pa ang hinihintay mo? Mag-sorry ka na. Tangi, nagkamali ako kanina. Magpakatotoo na ka para sa bata at manatili ka. kung anak ko iyon, sana lumaki siyang malusog. CJ, Tangi, hintayin mo ako. Ano ito? Ito ay cereal na dinala ng nutritionist noon. Ito ay pagkain para kay batang Ginoo. Alam ko na, umalis ka muna. Tangi, tingnan ko kung paano ka magpipilit na manatili dito ngayon. Gino, ito ang report sa pagkain ng batang Ginoo nitong mga araw. Bakit palala ang gana kumain? Wala ba si Miss Tang nitong mga araw na ito? Nasa mansyon si Miss Tang, ginagawa ang lahat para sa bata, pero lumalala pa rin ang gana nito. Umuwi at dalhin ang bata sa ospital. ano na ang diagnosis, doktor? Ang batang Ginoo ay nagka-digestive disorder dahil sa maling pagkain kaya umaba ang gana kumain. Maling pagkain? Hindi ito posibleng galing sa akin. Ang mga ipinaghanda ko ay pampasigla sa gana at pampadigest ng pagkain. Hindi pwedeng maging sanhi ito ng problema. Siguro, Dalhin ang mga pagkain ng bata nitong mga araw sa ospital para malaman ang sanhi ng sakit. sige, pupunta ako doon ngayon. Ako na ang pupunta, alagaan mo siya ng mabuti. Mabait ka, maliit. Pag nalaman na natin ang sanhi, gagawan kita ng bagong pagkain. Ang peklat na iyon, hindi ba posibleng siya ang anak ni Mokdil? Moxian. Tangi, ano ang ginawa mo kay Moxien? Hindi ba sinabi mong tutulungan mo ako? Bakit siya na ang na-admit?
Nakikita kong galit ka kasi pinaalis ka noon ng tatay, at naiinggit ka sa akin. Gusto mo akong gantian. Anong tingin mo sa akin na tinititigan mo ng ganito? Sabi ko, sino ba talaga ang anak ni Mokti? Siyempre anak ko at ni Hui X yun. Bakit may kaparehong peklat ang bata sa anak ko? Anong sinasabi mong kalokohan? Tangyi, tama nang tingnan mo ito mabuti, ito ang anak ko, hindi ang anak mong babae na namatay. Nang sabihin ng nurse sa akin na babae ang ipinanganak ko, hindi pwedeng siya si Mokdili. Naintindihan ko na, Tangyi. Bakit parang ginagaya mo ang pagkaalipin mo noon para agawin ang anak ko? Sabi ko hindi pwede. Tatay. Huwag mo akong tawaging tatay, hindi ako ganoon. Ikaw, bilang anak na mapanukso, aminin mo na nakapatay ka sa sariling anak, gusto mo pang patayin ang bata na kapatid mo. Pareho kayong anak, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Para sa'yo, ako ay isang masamang tao, di ba? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nakahiga dito si Moxien. Tangyi, ikaw ang unang lumapit sa amin at sinabi na ikaw ay isang nutritionist na nais tumulong, pero ganyan ang paraan mo. Alam kong galit ka sa akin at sa kapatid mo, pero ang bata ay inosente. Ano ba ang nangyari sa'yo? Gago ka. Kung gumawa ka ulit, at trabahuin kitang parusahan, hindi mo kayang makipag-away sa akin nang hindi nasasaktan. Pinsan, ilang beses mo na akong sinaktan, hindi ba pwede akong ipagtanggol? Sinabi ko na, ang English na rice cereal na binigay ko kay Mokdili ay aprobado, siyentipikong ginawa, hindi posibleng magdulot ng problema. Susundan ko hanggang dulo ito. Tangyi, nakikita ko, tutol ka pa rin na makipaglabang sa akin. Chenlin, ihanda mo ang 2 ine samples, kailangan kong magpatotoo ulit. Umiyak ka lang, para saan mo yak? Miss Tang, malamang gutom ang batang Ginoo. Ano pa ang hinihintay mo? Maghanda ng pagkain. Deti, si Miss Tang ang siyang nag-prepare ng pagkain ng batang Ginoo ngunit hindi namin alam ang eksaktong paraan. Walang silbi ang mga yon. Gagawa ako gamit ang imported na bigas mula sa ibang bansa. Hindi ako papayag na talunin ng babaeng iyon. Gawa kong rice cereal ay higit 100 bises, mas malakas kaysa sa gawa ni Tangyi na hindi ko alam kung saan galing. Halika, anak, tikman mo. Tikman mo. Palihog, tikman mo. Ikaw, Hui Chu, bumalik ka na. Anong nangyari? Ako ang nakainit ng pasta ni Muchen. Marami akong natutunan nitong mga araw. Huwag kang mag-alala, alagaan ko si Muchen. Tungkol kay Tangyi, hindi ako kampante kaya ganyan. Bahala ka na. Tara na, Muchen. Pinapakain mo ba ng ganito ang bata? Hindi ko nga ito matunaw. Hindi naman. Hindi pwede. Walang ebidensya pa. Kung lalapit siya, baka pamarisan nila ako. Pumasok ka. Ginoo Tang, gusto kong humingi ng tulong. Pwede ka bang maghanda ng tanghalian para kay Muchen? Ginoo Fiu, hindi na ako ang nutrisyonista ni Ginoo. Kung may kailangan ka, humanap ka na lang ng iba. Yakap ni inay. Pasensya na, Ginoo Tang. Bata pa siya at di sinasadya. Ah! Ayos lang iyon.
Alam ko na ayaw mo kaming makita. Pero gusto kong sabihin, mula simula hanggang ngayon, hindi ko pinagdudahan ang kakayahan mo. Totoo. Sa mga ginawa mo nitong mga araw, naniniwala ako na mahal mo talaga si Muchen. Naniniwala rin akong hindi mo siya saktan. Kahit pamilya ko hindi naniniwala sa akin. Ginoo Fu, ikaw ang unang nagtitiwala sa akin. Gusto kong ipagpatuloy ang pagiging nutrisyonista ni Ginoo. Tangi, sino ba ang pinapabalik mo dito? Lumayas ka na. Isang walang puso kang tuta. Sino ang maglakas loob na ilabas si Ginoo? Ako ang nagpauli sa kanya. Ano na problema mo? Fu Huaitsu, ako ang iyong kasintahang hindi mo binibigyan ng pansin. Bakit palagi kang pumapabor sa babaeng ito, Tangi? Napagmasdan kitang parang kapatid ko, pero gusto mong agawin ang anak ko at asawa ko. Tumahimik ka. Bakit? Anong mali ang sinabi ko? Gusto niyang saktan ang anak natin, hindi pwede siyang nutrisyonista ng pamilya Fu. May ebidensya ako na patunay na pinalitan ang mga sangkap ng pagkain ni Muchen. Mas mabuti ang dati kong ginagamit. Inuugnay mo ba sa akin? Hindi ko sasaktan ang sarili kong anak. Hindi ko sinabing ikaw ang may sala. Sino ang may gawa? Tingnan ang mga CCTV ng pamilya Fu. Anong CCTV? Hindi ba alam mo na lahat ng sulok sa bahay Fu ay may May sasabihin ka pa ba? Hindi. Peking video yon. Hindi ko ginawa. Huaitsu, maniwala ka sa akin. Isa kong ina, paano ko sisirain ang sarili kong anak? Para mapaalis ako, ginamit mo pati ang anak mo. Maliit pa si Muchen at mahina ang resistensya. Hindi ka karapat-dapat maging ina. Mali ka, wala kang karapatang magsalita. Tumahimik ka. Hindi na kita pwedeng iwan sa tabi ni Muchen. Kung ganito ka pa, lalabag ka sa bata. Hindi. Huaitsu, alam ko ang mali ko. Huwag mo akong palisin. Maliit pa si Muchen, kailangan niya ako. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Lahat ito ay bunga ng sarili mong gawa. Maliit na bata, papatayin kita. Nawala ka na sa tamang pag-isip. Isang taon na ang nakalipas sa Jade Bay Hotel. Ikaw ang babaeng nasa akin, ang antigong palamuti ng pamilya Fu. Ito ang iyong palamuti, Huaitsu. Alam niya na buntis siya ng anak ng pamilya Fu, kaya minana niyang palitan ako, at ninakaw ang palamuti mula sa akin. Tangi, pinagplanuhan mong agawin ang anak ko. Hindi ito nagtagumpay kaya tinago mo ang palamuting ito para kunin lahat ng akin. Pangarap mo lang iyon. Tangya, humahanga ako sa kakayahan mong baguhin ang katotohanan. Nasa akin ang palamuti mula ng araw na iyon hanggang sa mga anak ko. Ito ang tanging alaala ko sa anak na namatay. Ginoong Fu, lumabas na ang resulta ng ENA test. ENA test?
Anong iyan ay test? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ano ito? Si Mochen, paano siya naging anak ko? Ako ang nanganak pero babae dapat. Hindi. Ako, Hindi ko alam, wala akong alam. Pigilan niyo siya. Bitawan ninyo ako. ikaw ang nagpanlin lang sa akin at ninakaw ang aking anak. Bakit? Bakit? May mukha ka pang magtanong. Ayamie. Pareho tayong anak ni tatay. Bakit? Ikaw ay ipinanganak bilang dalaga ng pamilya Tang. Ako naman ay isang iligal na anak na hindi makataas ng ulo. Habang buhay na hindi makakaangat. Kinamumuhian kita. Pero nung bata ka, iniligtas mo ako. Ayamie. Iligtas ka? Nananaginip ka ba? Ang mainit na tubig na iyon, para sa iyo talaga. Sayang. Noon, masyadong bata ako at hindi ko nahawakan ng maayos. Kaya ako pa ang nasaktan. Ayamie. Ikaw naman, gumawa ako ng kasinungalingan. Hindi ko inakala na ikaw na tanga ay wala nang naalala. Hahaha. Oh, naalala ko na, alam na ni tatay noon na anak mo ang bata. Pero pinayagan niya ang lahat ng ito. Tangi, kahit dalaga ka ng pamilya Tang, ano ngayon? Sa huli, isa ka lang kaawa-awang taong itinakwil ng magulang. Hahaha. Dalhin niyo siya sa pulis. Hahaha. Paano nangyari ito? Tangi. 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 Gising ka na. Gusto kang makita ni Mochen kaya dinala ko siya. Kaya pala malapit siya sa'yo. Talagang ang konektado ang ina at anak. Matagal ka na niyang nakilala. Akala ko. Hindi ko na makikita ang aking anak sa buong buhay ko. Salamat, Ginoong Few. Mabuti ang pag-aalaga mo sa kanya. May isang bagay. Baka masyadong mabilis para sa'yo ngayon. Pero gusto ko pa ring magtanong. Gusto mo bang alagaan natin ang anak natin? Lanan. Okay lang, hindi mo kailangang magmadali. Malaking desisyon ito, mag-isip ka muna. Ako muna, ayusin ko ang discharge mo. Maligayang pagdating sa bahay, Ginoo at Kinang. Ginoong Few. Ako. Okay lang, huwag mo silang pansinin. Tara na. Ito habang nasa ospital ka. Pinag-aralan ko ulit ang kaalaman sa pag-aalaga ng bata na sinabi mo. Ito ang mga produkto para sa iba't ibang yugto ng paglaki ng anak natin. Sama-sama nating ibibigay sa kanya ang pinakamahusay. Lenan. Ginoo, nandito ang mga magulang ni Binibining Tang. Bakit ka nandito? Hindi ito lugar para sa iyo. Umalis ka. Ito ang tahanan ng pamilya Few. Saan mo gustong paalisin ang asawa ko? Asawa? Ito. Ginoong Fu. Ano ang nangyari sa inyo ni Xiaoya? Bakit bigla siyang nakulong? Hindi lang siya nagpanggap na ina ng anak ko. Sinadya pa niyang palitan ang pagkain ng anak ko at naospital siya. Ang pamilya Fu ay hindi titigil hanggang sa makaganti. Ikaw. Alam mo na pala. Alam mo na nga talaga. Sa nakaraang taon, patuloy mo pa siyang kinugkob. Ako. Ginoong Fu, nalito lang si Xiaoya. Sakatyahin niya ng bata. Dahil sa dugo nilang magkamag-anak, atawarin mo na siya. Xiaoyi, tulungan mo ang ete mo, makiusap ka. Nakalimutan mo ba na nung bata siya? Iniligtas niya ako nung bata. Talaga ba? Tita Fang, sabihin mo sa akin. Talagang iniligtas niya ako kaya siya nasunog. Walang kwentang bata, kahit ano pa, di mo siya. Paano mo siya mapapabayaan? 8? Hindi ba ako itinakwil ninyo noon pa? Saan nanggaling ang ate?
Ginoong Fu. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng batang ito. Pag-usapan natin ito ng maayos. Pakawalan mo si Xiaoya, apuntahin ko siya sa inyo. Dapat siyang hihinging tawad. Nga, Ginoong Fu. Dahil magkapamilya tayo, maawa ka na. Luluhod na ako sa iyo. Ginoong Fu. Xiaoy. Xiaoy, alam ko na galit ka sa amin ni Xiaoya dahil kinuha namin ang tatay mo. Pero ete mo pa rin siya. Pinlano ninyo ako, ninakaw ang aking anak at pinalayas ako sa bahay pero ako ang kanyang tunay na kapatid. Ang nangyari kay Tanya ay dahil sa kanyang sariling mga pagpili. Hindi ko papansinin. Simula ngayon, wala nang ugnayan si Tangyi at ang pamilya Tang. Ah, ikaw. Shijan. Palagi akong nagtatanggol ng mga mahal ko, kung may manakit sa kanila, babayaran ko ng doble. Tungkol kay Tanya. Mas mabuting ipanalangin niyo na tapat siyang magsisi sa presinto. Kung marinig ko pang nalalait siya sa aking asawa, hindi ako magdadalawang isip na ipadala siya sa ospital ng pag-isip para gamutin ng maayos. Tawagin ng mga tao, palabasin na sila. Hahaha. Ginoong Fu, pakinggan mo ako. Ginoong Fu, tulungan mo kami. Huwag mag-alala, alagaan kita mula ngayon. Huwag matakot. Magaling, may progreso. Hindi ba dahil sa mahusay na pagtuturo ni Guro Tangyi? Halika, tikman mo ang gawang kamay ng tatay mo. Halika, Muchen. Mula ngayon, hindi na kita pababayaan sa paghihirap at pag-aalaga ng anak ng mag-isa. Fu Huaixu, ayos ka na ba? Ayos na, ayos na. Ito ang unang litrato ng buong pamilya natin, dapat maganda ang kuha. Esan,